Good day mga koy. So sa video natin ito, ating pag-uusapan ang problema ng PBE dito sa mga officiating official sa mga laro. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, bago tayo magpatuloy ay nais kong humingi ng likes, share and subscribe bilang suporta sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat. So ngayon nga mga koy, sa problemado na nga itong PBE Office of the Commissioners dahil dito sa officiating ng mga referee, which is ito naman normal lang naman ito mga koy dahil tao lang naman nagkakamali. So nangyari nga ito nga mga koy noong una dito sa laban ng Terra Firma Jeep versus dito sa Inlex World Warriors, kung saan dito ay muntikan pang matalo itong Terra Firma Jeep nang tumawag nga ng foul late na nga, seconds na lang natitira sa fourth quarter. So ayon nga dito sa balita ng Spin.ph, the PBE is looking to suspend the game official who call a foul on Terra Firma with a seconds remaining in his PBE Commissioner's Cup. So sa akin naman mga koys, kung talagang may nakitang foul talaga doon, seconds naman lang, walang problema yon. So dapat stick doon yung referee na foul talaga yung doon. So may mga review naman na ginagawa, di ba? So kung nangyari man talaga yun, may foul mo talaga. So ayon nga dito sa karagdagang balita ng Spin.ph, Commissioner Willie Marshall said there should have been no foul called on Andreas Cahilig that resulted in 2 free throws by import Thomas Robinson with the second left and at the Inaris Center. So yun nga, kahit nga sabihin natin kung seconds na lang yun, hindi natin pwede i-let go yun kung mayroon talagang foul. Pero kung wala, yun nga, sad to say, kung sa katuga nung ni-replay walang foul, yun ang mahirap doon. Kasi doon magbabago nga yung takbo ng laro. Doon yun yung pinupoint ng PBE dyan. So ngayon, dahil doon sa tawag na yun, magkakaroon ng suspension doon sa referee na yung chief of crew ng referee dyan sa Terra Firma Jeep versus Inlex Road Warriors. So medyo nakakalungkot nga ito mga koy. So dito naman ito yung pangalawa naman mga koy. Ito yung matunog talaga sa ngayon dahil buong officiating dito sa laban versus ng Magnolia Chicken Templado sa itong Barangay Ginebra San Miguel. Ito yung Manila Clasico. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph din mga koys, PBE suspends referee crew for failing to call Baruca foul on Scotty Thompson. So same scenario dito mga koys, ito naman humihingi ng foul doon sa last seconds na lang din ang natitira. Doon sa Terra Firma Jeep versus Inlex, dapat daw wala ng foul kasi seconds na lang. So same scenario pero magkaiba yung pangyayari na kung sa atin ito, medyo nalilito na rin dito yung referee kung kailangan ba nilang tumawag ng foul late na lang sa seconds lang natitira sa fourth quarter o hindi nila kinakailangan tumawag ng foul. Medyo dito nga mga koys, medyo naiipit yung mga referee dito sa ganitong sitwasyon. So ayon pa nga dito sa report ng Spin.ph mga koys, for failing to call crucial infraction, the PBE suspend the entire officiating crew who work the Barangay Ginebra Magnolia Commissioners Cup game on Sunday. So ganun katindi. So ito ngayon, mawawala ng hanap buhay itong mga referee natin dahil dyan sa hindi nila natawagan yung late seconds na nga lang ang natitira na sinasabing nagkaroon ng infraction na foul itong si Mark Baruca dito kay Scotty Thompson, which is na mag-aalangan na rin yung referee kasi nga mayroon na nasuspindi doon sa pagtawag ng huling segundo na lang din ng foul doon sa Terra Firma Jeep versus Inlex Road Warriors. So nakukuha nyo ba mga question nagiging point natin dito? Nagkakaroon na yung referee dito ng problema kasi nag-aalangan silang tumawag late na pag mga ganitong sitwasyon na sa fourth quarter na seconds na lang natitira, pwede sila masuspindi katulad ng nangyari dito sa Terra Firma Jeep versus Inlex. Masuspindi yung isang referee dahil tumawag ng foul which is late na daw. So dito naman hindi nakatawag, so suspindihin din yung mga referee. So saan lalagay dito mga koys yung mga referee ng PBE natin? So ano bang mas maganda ditong maging programa nitong ating PBE Commissions, yung magiging rules nila? So dapat baguhin nila yung magiging rules at magkaroon ng reintegration dito sa mga referee. Para sa akin mga koys, dapat ganito ang mangyari talaga. So kasi alam naman natin mga koys, tayo ay mahilig tayo sa ganitong sports, basketball. So kadalasan naririnig natin referee is a final decision. Ngayon hindi na. Referee suspend PBE na final decision.
So hindi na yung referee yung final decision dyan sa game. Ang nagkakaroon ng final decision dyan yung PBA mismo. So ngayon, anong nangyayari ay isususpindi nga itong mga referee na nagkakaroon ng mga missed calls dyan sa officiating nila sa bawat laro ng PBA. So yung sa akin mga koys, wala ako sa position para questionin itong PBA natin, Office of the Commissioners, dahil dito sa mga pagsususpindi sa mga referee dahil sa mga missed calls nila dito sa officiating nila dito sa mga laban ng PBA. Ang sa atin lang mga koys dito ay maayos ito ng PBA patungkol nga dito sa naging problema, dahil dito nga may pangatlo na naman itong sususpendihin na naman ulit itong referee dito na hindi tumawag ng foul dito kay Cliff Hodge dahil dito sa nabagsakan nga ng siko dito sa mukha kung saan tumama nga mismo dito sa may mata nitong si Kate Jimenez, yung rookie nga nitong SMB sa laban ng SMB versus Meralco Bulls. So ganun ang nagiging problema ngayon mga coach dito sa mga officiating ng mga referee. So, kasi nga ngayon mayroon na mga review nga ginagawa ang bawat laban. So ngayon pag nakikita ng PBA na mayroong missed calls na gawa itong ating mga referee, suspension ang nagiging solusyon. So katulad nito mga coach, sabi nga dito sa report ng spin.ph, kailangan nga daw i-suspindi yung referee dito sa hindi pagtawag dito sa naging infraction nga nitong si Cliff Hodge dito kay Kate Jimenez, which is nga itong si Kate Jimenez ay muntik na nga magsara yung mata nito dahil sa pagbagsak nga ng siko nitong si Cliff Hodge sa kanya. So nakita naman natin itong si Kate Jimenez ay rookie nga, ito nga yung kanyang debut game. So kung sa atin mga coach, medyo pinakita nga niya yung yung kaya niya sa PBA, kaya nakipag-anuhan nga niya talaga doon sa loob ng court. So bad news nga ito dito sa SMB dahil itong si Kate Jimenez nga ay sinugod na agad dito sa Medical City Center nga mga coach. So ito yung updates nga nandito kay Kate Jimenez. Kung mapapansin natin, halos na nga sara nga ang kanyang mukha dahil dun sa pamamaga na pagbagsak ng siko nitong si Cliff Hodge. So ngayon ang magiging consequence na naman dyan, i-suspend na naman ulit itong mga referee o isang referee dyan na malapit dyan sa pangyayari na bakit hindi nakatawag ng foul dito nga kay Cliff Hodge. So ang sa atin dito nga mga coach, magkaroon ng panibagong rules itong ating PBA para hindi na maulit ang mga ganitong sitwasyon. So ngayon maraming salamat mga coach. Nandito po ang ating mga shoutout para sa inyo. Shoutout Buddy Jolets, maraming salamat Lods. Shoutout Alex Prado, maraming salamat din sa iyo Lods sa suporta. Kay Sir Eric Cervantes, shoutout din sa iyo Sir Eric Cervantes. Kay Aris Girl, salamat din sa pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Kay Sir Bernardo Tomate, maraming salamat din Sir Bernardo. Kay Sir Nemesio Roma Santa, maraming salamat. God bless you all mga coach.